Ayan, hello Phil investors around the world. Ito muli ang inyong lingkod, VJ Double D para sa DST number 72. Ang DST number 72 natin ngayon is paano mag-market sa social media, kasi alam nga natin yung prior DST na talagang halos lahat ng tao ngayon naman is nasa social media na. So ito, paano ba maganda mag-market sa social media? Isa lang muna i-discuss natin yan. Marami kasi yan, no? Meron tayong WhatsApp, Skype, Instagram, Viber, YouTube, WhatsApp, Messenger, Gmail, Twitter, and of course, the most favorite of all, favorite ng lahat, Facebook. Yan, di ba? Lahat ng Facebook. Kahit ano yan, children of all ages, no? Lahat talaga, no? So ito, Facebook muna tayo. Explore ang mga Pinoy groups or organizations sa FB or webpage. Yan kasi marami, katulad dito sa Qatar, meron tayong mga kaibigan natin to. Yung UFOC na tinatawag, United Filipino Organizations in Qatar. Lahat ng mga organizations nandyan na, yun na yun. Diyan mo nahanapin yung mga leaders, yung mga magigiting na leaders natin, yung mga mababait na leaders natin dito. Na syempre maganda rin na gusto nila matulungan yung mga kababayan natin, aside from the business. No? So yan, i-visit mo yan, magpa-member ka dyan, talk to them, respect them of course, syempre muna, build rapport with them para naman ikaw ay makasali at maganda na may intention natin. Mag-join sa mga business or selling pages. Yan, yung mga Qatar Living Pinoy Ads. Marami yan eh. Doha Pinoy Ads. So ngayon marami tayo dito ha. So yun, i-add mo rin yan at mag-permission to post ka. Yung PTP na tinatawag, di ba? PTP admin. Para naman syempre nakikita rin ng admin na tayo, we respect the page and hindi natin fina-flag. Gumawa din ng sariling FB page para sa sales teams at prospects. Katulad namin dito sa Pininvest International Qatar, meron kami sariling FB page at napakarami talagang nag-i-inquire. Kailangan lang talaga natututukan din yan. And i-manage lang yung araw na wag naman puro Facebook lang ginagawa natin. At the end of the day, dapat meron ka lang allotted 1 or 2 hours na nag-Facebook ka para makita mo yung mga inquiries at i-follow up mo yan. At the same time, mag-post ka rin ng mga magaganda, no? Mag-post ng tama lang na info at wag masyadong flood. Yan ang madalas nagiging nangyayari na sakit din ng mga karamihan na sobrang excited lang naman. Maganda na may intention nila, no? Pero minsan sa sobrang dami, no? Flood. Kunwari, imagine mo lang friend mo yan. Tapos lahat na lang nakikita mo sa page mo, puro ganun, ang dami. Iba-iba na kung ano-ano, mga bye-bye, kung ano-ano pa. Siyempre, in a way kasi lahat naman ng sobra kasi hindi rin maganda, no? So para pag nasobra na flood na yan, hindi na rin nagugustuhan ng ano, minsan ina-unfriend ka na. Minsan may timing kasi yan, tsaka may technique yan, no? Gawing diverse ang post na connected sa business. Minsan maglagay ka ng tulad nito, yung ginagawa natin, motivation and information, like yung DST, pwede mo i-post yung DST. After that, pwedeng ads naman. Tapos after that, pwede naman testimonials, pwede naman after that awards, after that, pwede naman good news about the Philippines. Iba-iba dapat, wag yung pare-parehas kasi alam mo yun, nakaka-irita rin nga naman talaga kung pare-parehas lang din ang pinupost mo, no? Ang effective na marketing ad isang maiksi at nare-recall pa ng nagbabasa. Huwag mahaba. Yan. Ito kasi minsan, katotoo lang naman, no? Ang typical normal na tao, no? Di ba napapansin nyo ang commercial sa mga TV, di ba? Ang commercial is 30 seconds lang kadalasan, di ba? Kasi because 30 seconds is naniniwala talaga mga eksperto, no? Yung mga advertising companies, na ang tumatatak sa isang normal na tao is yung maiksi lang talaga. Kaya nga ang commercial is 30 seconds. Tapos yung mga short stories, di ba? Yung like music na lang, ha? Yung mga kanta, di ba, para ma-recall mo yan, kadalasan ng mga kanta, 2 minutes, 3 minutes, di ba? Wala namang kanta halos na tumagal na 10 minutes kasi masyado ng dragging yun. Even sa pelikula naman, pag nanonood ka ng pelikula, kahit it's a 1 hour or 2 hours film, meron ka lang mga highlight na naaalala. Kasi nga, ang memory ng tao, it is talagang dinesign to recall. O, di ba, na ganun lang yung kaya na lang talagang maalala. Yan. So, yun, no? And, ito, sa Middle East, ang mga Pinoy free time, meron pa rin timing kasi ito pala. Ang timing na maganda mag-post ay Thursday night. Kasi sa Middle East, Friday ang day off namin dito. Nila pala, kasi tayo hindi naman nag-day off, no? Thursday night, ibig sabihin, yung mga Pilipino, madalas nag-Facebook talaga, nanonood ng whatever sa social media, no? Doon maganda mag-post kasi may time ang isang OFW to basa-basa pag may time yung mga no? Yung ating mga social media nga. Friday, syempre, buong araw yung nag-Facebook. Saturday, okay pa rin yan. So, yung mga free time nila. Balikan ang mga nag-inquire at i-follow up ito kasi hindi naman ng sakit ng iba, no? Hindi naman pina-follow up yung ating mga kliyente. So, pag maganda ang discard sa pag-market, maganda ang results nito. Positive lagi. So, yan Facebook pa lang yan, mga Phil investors. So, yun po ang inyong magandang matutunan. May timing,
maiksi lang, iba-iba, diverse, tapos punta mo yung mga page na maganda, doon ka mag-post, yun ang mga tamang paggamit ng social media. Facebook pa lang to, so marami pa tayong makasunod, yung mga dami pa niyan, WhatsApp, Viber, and everything. So ito muli ang inyong lingkod, VJ Double D, para sa DSD number 72. Paano mag-market sa social media, alam na. Bye-bye!